Welcome back mga ka-journey. So second day na ngayon ng ating pagpapagawa ng fish pan sa ating bakod. So yung nakarang araw natapos na yung unang fish pan. So ngayon yung pangalawa na. So bago yan, intro muna tayo. Our journey. So good day mga ka-journey. Magandang araw sa inyo. So 2 days na natin ngayon na ginagawang ating fish pan sa ating bakuran sa probinsya. Dahil wala naman ako sa Pilipinas, nasa ibang bansa ko. So ito ang aking project na ginagawa. Kasi habang andito tayo sa ibang bansa, yun na naiipon natin pera, may napupuntahan para pag nag-for good na tayo sa Pilipinas, yung pinagpagura natin sa ibang bansa, makikita natin balang araw pag uwi. So ayun guys, pasensya na sa boses ko, medyo sinisipon medyo hindi maganda yung pakiramdam yun. So yung mother ko yung nagbibideo, so sinesend niya lang sa akin yung video at ako na nag-e-edit. So pasensya na sa quality ng video kasi medyo may pagkaluma na sa cellphone ng aking mother. So yun guys, so pangalawang butas na yung binabak ko. So dinadahan-dahan lang para maganda yung pagkakagawa. Hindi naman natin minamadali para maayos. Kasi talagang malaki ang lupa namin dyan sa bakod sa probinsya. Dati na nga siyang fish pan. So ngayon, gagawin lang natin ng 3 para mas maganda at mas marami tayong mailagay. Although, dati naman siyang fish pan, 2 butas. Malaki naman kasi siya. Kaya, mahirap ulihin. Pag magbibreed ka ng mga isda, magpapalaki ka kung sobrang laki. Kaya ginawa namin 3. Yun na rin ang suggest nila kasi sila naman yung nandun sa probinsya. Suggest ng nanay ko at yung kapatid niya, yung tiyuhin ko, na gawin 3. So, diskarte na po nila kung anong gagawin sa fish pan namin. Bali, ako na lang sa budget, ako yung namumuhunan, ako yung gumagastos para uwi ko ng Pilipinas. May makikita ako balang araw. Yung fish pan na yan, 3 butas po yan. Tapos, yung harap po niyan, igagawin ko pong dream house ko balang araw. So, yan muna, project ko muna is pabutasan, gawin fish pan na 3 butas para mas mapag-alaga ng tilapia, hito. Bala ko rin po sana mag-alaga ng mud crab balang araw para may extra income ako at mas malaki. Siyempre, pag uwi ko, mag-aaral pa ako ng ganong business sa pag-iisda, sa mud crab. Mag-i-enroll muna ako sa mga business agriculture para matuto. So ayun guys, yun muna yung update ko ngayon. Kailangan itong mapapatag pa. Ito papatagin mo pa to pag kailangan mo pang ipapaayos ito para mapatag ang paligid. Yun hindi namang maayos ng 24 oras ito. So ayun na nga mga ka-journey, yun, patuloy na ginagawa yung ating fish pan at kailangan natin maasikaso kasi habang summer sa Pilipinas, tag-init pa. And siya guys, ganun siya kalaki. So ayun guys, lumipat lang yung mother ko ng pwesto dahil sabi ko, kuha na ng medyo magandang video para mas maganda. Yan, para makita natin. And guys, malaki pa talaga siyang ayusin dito sa fish pan natin. So tiyaga-tiyaga, taste lang, ganun talaga para makamit natin yung pangarap natin.
Ayun guys, ano yan, ang bala ko kasi dyan, 3 fish pan. Tapos sa bandang gitna, papatayo ko ng bahay ko. Kundi this year, ako magpatayo ng bahay. O next year. So, bahala na kung ano mangyayari. Basta ganun lang, kailangan mag-ipon tayo ng buhay OFW. Kailangan natin magsakripisyo, magtiis, para makamit yung pangarap natin. Hindi kasi habang buhay, andito tayo sa ibang bansa. Diba? Mas masarap pa rin umuwi sa kung saan ka nagmula, kung saan ka nanggaling, kung saan ka lumaki. Kasi, diyan talaga ako lumaki sa probinsya namin. Bali, diyan kasi talaga, nung namulatan ko talaga yan. Kaya, mahal ko yung lugar ko na yan, mahal ko yung probinsya namin. Kahit laking Manila ako, pero ang puso ko nasa probinsya. So, marami ako ikukwento sa inyo sa mga susunod na vlog, sa susunod na video. Ganun, siyempre. Ayun, content days lang guys, matatapos dito. Yun mga ka-journey, magandang hapon po. Hapon na at natapos na yung pangalawa natin fish pan. So, natapos natin ngayon tong hapon na to na maganda ang resulta. So, abangan nyo na lang po yung mga susunod kong mga upload na videos natin about sa ating fish pan. Salamat po. Thanks for watching.